ang mabuting balita para sa araw na ito. Purihin ang Diyos sa dakilang kapestahan ni San Jose, kabiyak ng mahal na Berheng Maria at ama-amahan ni Jesus. Kinikilala rin si San Jose bilang tagapagtanggol ng buong simbahang Katolika. At alam niyo po ba na kaming mga Daughters of St. Paul may espesyal na debosyon kay San Jose? Kinikilala namin siya bilang tagapagtaguyod ng aming kongregasyon at gabay para sa mabuti at payapang kamatayan. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na natin ang puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 1, talata 16, 18 hanggang 21 at talata 24. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria na siyang pinagmula ni Jesus na tinawag na Kristo. Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Jesucristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdalang tao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo, kaya siya naglihi, at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki, na pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanyang kasalanan. Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Narinig natin sa Ebanghelyo na malaki ang naging pangamba ni Jose nang mabalitaan niyang nagdadalang tao si Maria. Unang-unay dahil siya'y tapat na Hudyo at iginagalang niya ang batas. Kung pararatangan niya si Maria na nakikiapid, maiingatan niya ang kanyang dangal. Pero babatuhin naman si Maria ng mga tao hanggang mamatay. Sa ganitong pagsubok kay Jose, naguluhan ang kanyang isip, kaya nagpasya na lang siyang humiwalay kay Maria ng lihim. At dito namagitan ang isang anghel na sinugo ng Panginoon. Sinabi ng anghel na galing sa Espiritu Santo ang pagdadalang tao ni Maria. At ang kanyang magiging anak, magiging tagapagligtas ng buong sambayanan. Doon naliwanagan si Jose, kaya nagli siyang tumalima. Sa pagtalima ni Jose bilang kasangkapan sa kaligtasan ng santinakpan, naipagtanggol din niya si Maria mula sa kahihiyan ng sambayanan. Dinaig niya ang pagsubok nang tumalima siya sa kalooban ng Diyos. Ikaw kapanalig, sa tuwing nakararanas ka ng pagsubok, bukas ba ang iyong kaloobang tuklasin kung ano ang mensahe ng Panginoon? O itinaturing mo na kaagad itong parusa? Di ba't ang bawat pagsubok, daan patungo sa itinakda sa atin ng ating Panginoon? At kung haharapin natin ito ng may pananampalataya, malaya nating masusunod ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, matularan ko nawa si San Jose sa pagsunod sa iyong mahal na kalooban. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.